Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating buhay may dalawang klase ng tao. Ang mga nahihiya, ang pangalawa ay ang mga nagsisisi. Which one are you? Are you ashamed or are you guilty? Pero kung tatanungin natin ang Diyos, gusto niya na tayo'y maging ang pangatlong klaseng tao. Ang taong nagbago. It is not enough to be ashamed of your sins. It is also not enough to be guilty of the wrong things that you have done. But it is more important that you would be converted. Araw-araw tayo ay tinatawag ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Para pahalaga naman natin ang Kanyang naging sakripisyo sa krus. Binuwis niya ang buhay niya para iligtas tayo. Pero aminin natin na araw-araw tayo pabalik-balik sa ating mga paboritong kasalanan. Para muli tayo'y makatanggap ng Kanyang pagpapala, umpisan natin ang banal na misa sa pagpapakumbaba. Aminin natin ang ating mga patuloy na pagkakasala at hilingin natin ang lakas na tunay ng magbago at mapalapit sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya, isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia, ng unang araw ng ka-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasasabi niya kay Zorobabel, na gobernador ng Huda at anak ni si Altiel, at sa punong saserdoteng si Josue, na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo,
ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko hihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan, buhay, patungo sa hamang mahal. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nabalita ni Herodes ng tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang kaisipan sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino itong nababalitaang ito? Marami ako naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May nabasa po akong isang post, ang sabi, ang buhay ay parang Facebook page. Maraming viewers, pero kakaunti ang likers. Mas kakaunti yung mga nag-heart sa'yo, yung mga nagke-care. Di po ba? Ang buhay din po ay parang post. Minsan nagiging viral sa mata ng iba, pero wala naman nagko-komento ng totoo. Ang buhay mo ay parang status din. Maraming nakikibasa, pero kakaunti lang ang sa iyo nakakaunawa. Magandang itanong po yan. Magandang pagnilayan. Ano ba akong klaseng tao? Viewer lang ba ako sa iba? Liker ba ako? Mahilig ba ako nagko-comment sa buhay ng ibang tao? O isa ako dun sa mga kakaunti na nag-heart, na nagke-care sa ibang tao? Kasi may katotohanan po, hindi naman lahat ng nakakakita sa iyo
concerned sa'yo. Amen? Hindi lahat ng tumitingin sa'yo, nagmamahal sa'yo. At hindi naman lahat na pinag-uusapan ka, inuunawa ka, iniintindi ka. Kamukha po sa ating nabasang ebanghelyo, gusto daw makita ni Haring Herodes si Jesus. Viral po ang ating Panginoon nung panahon niya. Talk of the town si Jesus. At isa po, si Haring Herodes, ang pumatay kay San Juan Bautista, ang atat na atat, nagmamadali, naguguluhan, nasasabik siya. Gusto daw niyang makita si Jesus. Pero hindi ibig sabihin, balisa at sabik si Herodes na mahal na niya ang Diyos. Hindi rin ibig sabihin na gusto niyang makita si Jesus, nasusunod siya sa kanya. Herod was curious, but notice this, he never changed. And this is the danger. It is not enough to be curious. It is not enough to be perplexed. It is not enough even to feel guilty because what God wants is our conversion. Tatlong bagay po ang kailangan nating maunawaan para sa tunay na pagbabago ng ating buhay. The first one is, being guilty by your sin is not the same as being repentant. Sabi po sa ating ebanghelyo, naguguluhan daw itong si Haring Herodes dahil dun sa ginawa niyang pagpapapatay kay San Juan Bautista. Alam niyang mali yung pagpapakulong kay San Juan, pero ginawa pa rin niya. Alam din naman niya na hindi tama yung ipapatay si San Juan, pero pumayag pa rin siya. Mas pinili ni Haring Herodes na tumahimik na lang at pagpatuloy niya yung kanyang buhay pagkakasala kaysa sa piliin niya na baguhin niya ang kanyang sarili. At hindi ba marami sa atin ang ganito? Alam na nating mali, pero palagi pa rin nating pinipili. Di po ba? Alam mo nang hindi tama, pero palagi mo pa rin ginagawa. Alam mo na masamang magnakaw. Pero ginagawa mo, bakit? Anong nasa isip ng mga magnanakaw sa gobyerno? Wala namang makakaalam. Tayo-tayo lang. Di po ba? Alam mo nang masamang makiapid. May asawa ka na, kumuha ka pa ng side chick. Pero bakit mo ginagawa? Katabi mo, misis mo, meron kang ibang kateks. Kasi sinasabi ng iba, Father, lalaki ako eh. Father, ito yung nararamdaman ko. Alam mo na, masamang mangopya. Pero bakit ginagawa mo? Kasi sabi ng mga ibang bata, natatakot daw bumagsak. Baka ma-disappoint daw yung kanilang mga magulang. Alam mo na, masama sa pangangatawan mo ang pagdadrugs. Bakit ginagawa mo pa rin? Kasi gusto mong makalimot sa iyong problema. Tignan nyo na, mga kapatid. Hindi dahil alam mo na mali, iiwasan mo na yan. Knowing what is wrong does not make you choose what is right. Hindi dahil nakakadama ka din ng pagkabalisa o guilt na hihinto ka na dyan sa iyong paggawa ng kasalanan. It is possible to feel sorry but still not repent. You may feel guilty, but you can always choose to continue with your life of sin. Please, if you feel guilty, ask for the grace of conversion. But the second point is, curiosity without conversion is dangerous. Mapanganib yung interesado ka lang, pero ayaw mo naman talagang magbago. Sabi po sa ebanghelyo, nakita daw, nais daw talagang makita ni Herodes si Jesus. Ang talagang gusto lang makita ni Haring Herodes ay yung mga milagro ng ating Panginoon, yung mga ginagawang kababalaghan ni Jesus. Pero hindi talaga siya handang sumunod kay Jesus. Mga kapatid, hindi ba ganyan din ang napakarami sa atin? Gusto lang naman natin ay blessings. Gusto lang naman natin mga milagro, pero ayaw natin ang pagbabago. At minsan, bago pa tayo magbago, ang dami nating kondisyon sa Diyos. Di po ba? May nagsasabi,
iba sa inyo. Panginoon, hindi na po ako magbibisyo kung tutulungan niyo po akong makabayad sa utang. Yung iba, sabi nila, magsaserve na po ako, Panginoon, sa simbahan. Basta't pagalingin mo lang ako sa aking sakit. Meron din po sinasabi, Panginoon, araw-araw na ako magsisimba. Basta't tulungan niyo pong pumasa sa board exam yung aking anak. Kapatid, kung gusto mo talagang makaranas ng milagro, unahin mo muna ang iyong pagbabago. Dahil kung hindi ka magbabago, kahit na anong milagrong ibigay ng Diyos sa iyo, hindi mo paniniwalaan ito. Hindi mo tatanggapin ito. Remember, you cannot separate Christ's miracles from Christ's call to holiness. Be holy, and you will experience miracles in your life. Amen? If you're not holy, then misery awaits you. Wala naman pong taong nagkakasala at hindi magbabayad sa kanyang pagkakasala. Pero wala ding pong taong nagtitiis sa pagpapakabanal ang hindi gagantimpalaan ng Diyos. Third and last point, true encounter with Christ leads to change. Kapag hindi ka nagbabago, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi mo pa tunay na naranasan ang Diyos. Tingnan niyo po si San Pedro. Inamin naman niya sa Panginoon, Panginoon, lumayo po kayo sa akin kasi makasalanan akong tao. Pero ano nangyari sa kanya? Siyang naging unang Santo Papa natin. Si San Pablo, kinamumuhian ng mga sinaunang Kristiyano, kinukulong niya, hinahayaan niyang patayin sila. Pero dahil sa kanyang karanasan sa muling nabuhay na si Kristo, anong nangyari sa kanya? Siyang naging apostol ng mga pagano. He became the bringer of the good news to the Gentiles. Si San Agustin, kilala natin, pinakamalaking makasalanan. Ginawa niya lahat ng mga kasalanan. Pero dahil naranasan niya, narinig niya ang ating Panginoon, take up and read. Sinabihan siya ng Panginoon, kunin mong Biblia, basahin mo. Aba, nakapagpare, naging obispo pa. Ako na lang nga po, baka hindi nyo alam. Nung ako po ay maliit, elementary, loko-loko po ako. Palagi po akong dinadala sa principal's office. Tanungin nyo man po, yung aking nanay at tatay, sakit ako ng ulo nila. Pero yung dating malikot na bata, aba, nakapagpare pa. Tanungin nyo man po ang aking mga teacher ng elementary, hindi sila makapaniwala. If you have truly met Jesus, you cannot remain the same. Kung totoo ang ugnayan mo sa Panginoon, dapat may pagbabago sa iyo. Kung hindi man, ganong kalaki, kahit na maliliit na bagay lang sa iyong salita, sa iyong gawa, sa iyong pamumuhay. Hindi sapat na masabi mo, nagigilty ako, masama ang loob ko sa aking ginawa. Napakasakit ng aking nararamdaman dahil sa aking ginawa sa iba o sa Diyos. That is just the first step. Do not think that is the final step because the Lord is calling us more than to feel bad. The Lord is really calling us and inviting us to leave sin behind. Because conversion is not just about turning away from sin, but true conversion is turning yourself towards God. Unawain niyo po yun. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang pagtalikod sa iyong mga kasalanan. Pero alam mo, tunay ka nagbago kapag hinaharap mo palagi at pinipili mo ang Diyos araw-araw. Amen? Kapag hindi mo pa naranasan si Kristo, kapag hindi mo pa mahal na mahal ang Diyos sa iyong buong isip, buong puso, buong lakas, babalik at babalik ka sa pagkakasala. Kaya nga po, may nagdarasal. Sinasabi, Lord, promise, hindi na ako magagalit. Kinabukasan, habang nagmamaneho, kinat po sa traffic, nanggigigil, nagdasal muli. Sabi, Lord, extension, please, mumurahin ko lang ito. Meron po nagdadasal din, sabi, Lord, pagbabago na po ako. Wala na pong bisyo, wala na pong alak. Kinabukasan, dumating po yung mga kabarkada, mga kaibigan, nagdadala po ng Red Horse, ng Tanduay. Nagdasal na naman. Sabi, Lord, ito po hindi bisyo. Fellowship lang. Fellowship. No?
katuwaan lang. Meron din pong isang nanay, nagdarasal, sabi, Lord, promise, di na po ako magsusugal. Pero nakita po, napakalaki pala nung premyo sa wedding. Oh, nagdasal ulit. Sabi, Lord, isa lang. Sana manalo ako. Mag-aabuloy naman ako. Mag-o-offer naman ako sa misa. Mga kapatid, hindi ka tunay na makakapagbago kung pabalik-balik ka na lang nakatingin sa iyong kasalanan. Hindi ka makakapagbago kung hindi mo ibibigay ang buo mong isip, ang buo mong puso, ang buo mong pagkatao sa Diyos. Amen? Mga kapatid, walang tunay na pagbabago kung puro pangako ka lang. Hindi ka tunay na makakapagbago kung wala kang matibay na ugnayan at relasyon kay Kristo. Amen? My dear friends, today's gospel is a warning and an invitation for all of us. A warning not to be like Herod. He was troubled, he was perplexed, he was guilty, but unchanged. We are invited to truly encounter Christ. We are here in the Holy Eucharist where we would encounter Jesus again in His holy body and blood. Let Jesus disturb you, but please, not just in your mind, but in your life. And if you have been disturbed, then please change. Remember, it is not enough to feel guilty by your sins. What matters is you are converted and you are changed by Christ. Amen. Alam natin ang napakaraming kasamaan sa mundo sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit, ang digmaan at sakalip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa, nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na, makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo ng iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay na iyong sambayanan upang ang pinapahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pag-abuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo'y ang kaharian at ang kampangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinanggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magandang itanong din po, bakit ba ako nagdarasal? Bakit ba ako nagsisimba? Bakit patuloy pa rin ako sa pagiging Katoliko ko o Kristiyano? Kapatid, kung dahil ikaw ay nagsisimba para makakuha ka lang ng blessing o milagro, mababaw pa ang iyong pananampalataya. Kasi ibig sabihin, kapag hindi ka pinagbigyan ng Diyos, tatalikuran mo ang Diyos. Sana maging dahilan mo sa pagsunod sa Panginoon, sa pagsisimba, sa pagdarasal, ay dahil mahal mo ang Diyos. Mahalin mo ang Panginoon ng buong isip, puso mo, at mararanasan mo ang buong buhay mo ay magiging milagro, magiging himala. Hindi sapat na makaramdam tayo, makaranas tayo ng sama ng loob, pagsisisi o hiya para tayo'y magbago. Kasi maraming tao ngayon ang wala ng hiya. Di po ba? Makakapal ang muka. At hindi ibig sabihin na ikaw ay nagigilty, nahihintuan mo na ang iyong pagkakasala. Maraming ganyan. Nahuli na nga sila, pero patuloy pa rin sa kanilang pagkakasala. Para maging buo at tunay ang pagbabago natin, kailangan araw-araw tayo'y sumusunod sa Diyos. Dahil pag malapit na malapit tayo sa Panginoon, magiging mas kamukha natin ang Diyos.
you become like those that you follow. Yan po ang ating pagdasal. Naway makasunod tayong mas malapit sa ating Panginoong Hesukristo para makamukha natin siya sa ating isip, sa ating pananalita, at sa ating kilos at gawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.